Ito, heto na ang baw mo. Bilisan mo ang pagkain. Anong nangyari sa iyo? Tatay, pasensya na po. Heto ang pera. Salamat po. Bakit ka tumakbo? Buhok ito ng babae, nahulog sa mesa. Magpa-DNA test tayo. Sige, sigurado akong anak ko yan. Ang anak ko, nagtitinda na naman siya ng siopaw. Paano kaya siya nabuhay sa mga nakaraang taon? Jun na, kahit sanayin ko pa ng 10 taon, hindi ko pa rin kaya talunin ka. Anong ginagawa mo rito? Linisin mo na iyan. Sige, sino ba yung babae? Bakit ganoon ka respeto sa kanya ang amo natin? Siya ang tunay na amo ng amo. Jun na, kahit na ulila siya. Ngunit ang kanyang mga kasanayan ay napakataas. Jun na, ang singsing na ito ay sumisimbolo sa Beijing. Inaasahan ka naming makabalik. 4 na taon na ang nakakaraan. Kung hindi ako iniligtas ni NG Uhaw, marahil ay patay na ako ngayon. Ngayon, gusto ko lang maging masaya sa piling niya. Makalipas ang ilang araw, dadalo siya sa party ng Shen Corporation. Plano kong ihayag ang aking tunay na pagkatao. Bukod pa rito, gagawin kung paano kala ang singsing na ito sa kanya. Hindi niya talaga alam. Si NG Uhaw ay isang ordinaryong tao lamang. Kung alam niya ang aking tunay na pagkatao, magtatakbo siya palayo. Siya nga ba talaga ang nagligtas sa iyo? Kung gayon, siya ang pangalawang amo ng Beijing. Karapat-dapat siya. Sa mga nakaraang taon, ang perang aking kinita, tinulungan niya si NG Uhaw na makapagtapos at makapasok sa Shen Corporation. Panahon na rin para malaman niya ang aking tunay na pagkatao. June na, bukas ang araw ng pagsisimula ng trabaho ng kapatid ko sa Shen Corporation. Isa sa mga nangungunang 20 kumpanya sa buong mundo. Ang murang singsing na ito, iyan ba ang regalo mo sa kanya? Ang anak ko, malapit na siyang maging CEO ng Shen Corporation. Kung bibigyan mo siya ng murang bagay na iyan, mabababa ang tingin sa kanya. Hindi, ang singsing na ito ay may malaking kahulugan. Ito ay, manahimik ka nga. Mahirap ka kaya kaganyan magsalita. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ito magugustuhan ni NG Uhaw. Ito ang red along binili ko para kay NG Uhaw. Ito ang pinakabagong modelo ng KV International Group. 10,000 dolyar ang halaga nito. Ito ang tinatawag na tunay na regalo. Mahal na mahal ako ni NG Uhaw. Basta regalo ko to. Gusto niya to ng sigurado. Huwag mong sabihing 10,000. Kahit 1,000,000 pa, hindi rin yun naabot sa singsing ko. Ikaw, June na. Ano bang pinagsasabi mo? Kunin mo yang mura mong gamit at umalis ka na. Umalis ka, sino ka ba para manakit sa akin? Ha, gusto mo ba akong saktan? Anong gagawin mo? Si Sansan ay anak ng Fang Corporation. Kung saktan mo siya kahit isang hibla ng buhok niya lang, hindi ka titigilan ni NG Uhaw. Sige na nga, para sa reputasyon ni NG Uhaw, hindi na ako makikipagtalo sa kanila. Isara mo na ang maliit mong tindahan. Ngayon, ang anak ko ang namamahala sa kumpanyang Shen. Hindi na namin kailangan ng pera mo. Bukod sa mga gawaing bahay, wala kang maitutulong. Napakaganda. Tinawagan lang ako ni Sekretarya Go.
Balak daw akong gawing direktor ng chairman. Ano raw? Nako, NG Uhaw. Magiging direktor ka na ng Shen Corporation. Magandang balita nga ito. Napakaganda. Kuya, binabati kita. Ngayon, ang babaeng ordinaryo, si Jun na. Hindi na siya karapat-dapat sa iyo. Sino ba siya sa palagay niya? Dati, pinulot ko siya sa kalsada. Ang tanga niya, akala niya anghel na tagapagligtas ko siya. Dati. Kailangan ko siya bilang libreng yaya. Ngayon, wala na siyang silbi. Umalis na siya. Kuya, ang galing. Sa wakas, pinaalis mo ang babaeng iyon. Simula ngayon, ako na ang CEO ng Shen Corporation. Si Sansan lang ang karapat-dapat maging asawa ko. NG Uhaw, binabati kita. Naging manager ka na. Magiging CEO ka na rin maya-maya lang. Bukod pa rito, si Chairman Shen mismo, ang nag-promote sa iyo bilang direktor. Grabe. Ito ba? Totoo ba ito? Ang Shen Corporation ay nasa top 20 sa buong mundo. NG Uhaw, napakabilib ko sa iyo. Malapit nang maubos ang oras. Simulan na natin. Mga mahal na panauhin, ngayon, isang magandang araw at kapana-panabik. Natanggap ko lang ang magandang balita mula kay Chairman Shen. Malaki ang posibilidad na maging CEO na ako ng Shen Corporation. Bukod pa, mayroon pa akong magandang balita na gustong ibahagi. Ang tagumpay ko ay dahil sa tulong ng isang napakahusay na babae. Siya nga pala. Tinulungan niya ako na makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Siya rin. Nang ako ay nasa kagipitan, nilalapit at tinutulungan niya ako. At siya rin ang pinakamamahal ko. Narinig ko na may napakasipag na fiancé si NG Uhaw. At laging tumutulong sa kanya. Napakakahanga nga. Hindi pa niya ipinakilala sa atin ang kanyang fiancé. Makikilala na natin siya ngayon. Sobrang excited na ako. Ang galing. Sa wakas, hayon at nagka-public na sila. Sabi niya sa akin noon, basta magtagumpay lang ako, papakasalan niya na ako. Mahal ko. Nakita mo na ba? Natapos ko na. Susunod. Gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng makakasama ko habang buhay. Siya ang aking kasintahan. Feng Sansan. Ngayon, buntis na siya sa anak ko. NG Uhaw. Bakit mo naman nasabi na si Sansan ang kasintahan mo? Pangako mo naman na pakakasalan mo ako, ah. Jun na. Anong pinagsasabi mo? Si Sansan ang pinakamamahal kong babae. Paano naman kita mapapangasawa? 4 taon na tayong magkasama. Lahat ay isinakripisyo ko para sa iyo. Paano mo ako magagawang ganito? Para sa akin, kaibigan lang kita. Isang taong tulad mo. Paano magiging asawa ko? Isang taong tulad ko. Mura lang ang mga damit na suot mo. Ano ba ang meron ka na wala si Sansan? Isang pulubi ka lang. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Umalis ka na rito. Gustong gusto ko ang damit na ito.
Si NGO How ay isang napakahusay na tao. Paano niya mapapangasawa ang isang pulubi? Siya at si Sansan ay bagay na bagay sa isa't isa. Magtatrabaho ako para kumita ng pera. Para makapag-aral ka sa kolehiyo. Sabi mo gusto mong magtrabaho. Ipakikilala kita sa Shen Corporation. Yun, ikaw na ang manager. At gusto mo agad akong iwasan, di ba? Yung pera mo. Kusang loob mo yung ibinigay sa akin. Sa konting pera na yun. Paano mo maihahambing ang sarili mo kay Sansan? Ang tatay ni Sansan. Siya ang chairman ng Fang Corporation. NGO How, napakawalang hiya mo naman. Isang mahirap na katulad mo. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Sinira mo ang party ko. Ikaw ang walang hiya. NGO How. Ngayon na. Palayasin mo ang walang hiyang babaeng ito. Kailan kaya lalabas ang resulta ng DNA test? Itatanong ko ulit. Bilisan mo. NGO How. Maaari mong tanggihan, pero ang totoo sa lahat ng ito, ikaw ang pinaka nakakaalam. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi, pagsisisihan mo ito ng husto. Bakit naman ako magsisisi? Ang mahal ko ay si Sansan pa rin. Nasa piling ko siya. Bakit naman ako magsisisi? Nakakatawa ka naman. Ngayon ko lang napagtanto, ang tunay mong mukha. Para na ring wala ang 4 na taon ko. Ngayon, mag-sorry ka sa akin. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit siya magsusorry sa iyo? Leyes ka na rito. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon. Paano mo ako nasaktan? Ikaw. Paano mo nasaktan ang kapatid ko? Ito ay basura. Gagamitin mo ba yan para manligaw sa kuya ko? Ang kapal ng mukha mo. Ibalik mo sa akin. Ang singsing na ito, parang nakita ko na ito sa ang lugar. Alam mo ba kung ano ang itinapon mo? Basura lang naman ang itinapon ko. Pupulutan mo na ang basura mo. At umalis ka na rito. Hindi ko na kaya. Kailan kaya lalabas ang resulta? Kukunin ko na. Bilisan mo. NGO How. Anong ginagawa mo dyan? Magsisimula na ang kasalan. Tawagan mo agad ang security. Paalisin mo ang babaeng ito. Palayasin mo siya rito. Ginoo Feng. Tama po kayo. Tatawagan ko po ang security para paalisin siya. Kayo ang dapat umalis. Inaapi ninyo ako. Insulto mo ako. Papualan ko kayo sa lahat ng inyong mga tinataglay. Nakakatawa ka naman. Sino ka ba sa tingin mo? Kaya mo ba kaming mawalan ng lahat? Dahil tinulungan mo ako noon. Umalis ka na lang ng maayos. At may matitira ka pang dangal. Kung hindi, pagsisisihan mo yan habang buhay. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Gusto kong makita. Paano mo ako mapapagsisihan? Mga mahal na panauhin, ang babaeng ito. Paulit-ulit niya akong sinisiraan. Sinira niya ang party ko. Palabasin niyo ang babaeng ito. Lumabas ka. Lumabas ka. Sobrang sama. Kahit pa anak ko siya. Pipigilan ko rin, Tay. Siya ang anak ko.
Tigil lahat. Huminto ang lahat. Chairman Shen. Si Chairman Shen at ang anak niya. Personal silang dumalo sa party ni NG Uhaw. Si Chairman Shen. Ang anak niya. Mukhang talagang pinapahalagahan nila ang anak ko. NG Uhaw. Pinagmamalaki mo ang buong pamilya natin. Chairman Shen. Ang panganay na anak. Huwag kayong magkakamali. Ang babaeng ito, patuloy niya akong ginugulo. Pati ang proposal ko sinira niya. Inihahanda ko na siyang palayasin. Walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya. NG Uhaw. Uhaw. Ang mga ginawa mo sa akin ngayon. Isusukli ko ng daang ulit. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang namang hamak na tindero. Ano naman ang magagawa mo sa amin? Pinagsisisihan kung hindi kita pinaalis ng mas maaga. May mga bisita akong dapat asikasuhin. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Umalis ka na. Chairman Shen, anong nangyari sa iyo? Hindi mo ba ako naririnig? Walang sino mang pwedeng mang-istorbo sa kanya. Chairman Shen. Kayo. Bakit ninyo siya ipinagtatanggol? Tama. Isang pulubi lamang siya. At isang masamang babae pa. Manahimik ka. Jun na. Anak ko. Ako ang tatay mo. Sa wakas, nahanap na rin kita. Ikaw ay, ang tatay ko. Jun na, tingnan mo ito. Ito ang resulta ng DNA test natin. At ito pa. Tingnan mo. Ito ang isang hati ng nasirang pendant. Ang isa pang hati, suot mo ito. Kaya naman pala, ang kapatid ko, sa mga nakaraang taon, lagi ka naming hinahanap. Kuya. Tay, Papa. Jun na, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, walang mang-aapi sa iyo. Nako, siya pala ay. Ang anak ni Chairman Shen. Nawalan na pala ng isang minahan si NG Uhaw. Imposible. Paano nangyari ito? Isang pulubi lang naman siya. Paano naman siya magiging anak ng presidente ng Shen Corporation? Si Jun na ang nawawalang anak ko sa loob ng 18 taon. Simula ngayon, sino mang mang-aapi sa kanya. Ibig sabihin, lumalaban siya sa Shen Corporation. Dati. Dahil ikaw ang mapapangasawa ni Jun na. Kaya kita pinromote bilang direktor. Ngayon, sisibakin kita sa lahat ng posisyon mo sa Shen Corporation. Hindi. Pinaghirapan ko yan ng maraming taon. Nakuha ko lang ito ngayon. Jun na. Dati, may mga nagawa kaming hindi tama sa iyo. Pero pamilya pa rin naman tayo. Pakisabi naman sa tatay mo. Huwag tanggalin si NG Uhaw sa kumpanyang Shen. Jun na, ang laki ng pagmamahal mo sa akin. Napakadaming pagod at pera ang inilabas mo para sa akin.
para dalhin ako sa araw na ito. Talaga bang gusto mong manood lang? Habang nahuhulog ako sa bangin. Anak, ngayon, kahit ano pa ang iyong desisyon. Sasang-ayon din ako. Ate, palagi kaming magiging sandalan mo. Kaya pala si Jun na ang anak ng presidente ng Shen Corporation. Kung pakakasalan ko siya, tiyak na mas magiging maganda kaysa pakasalan ko si Sansan. Madaling lokohin si Jun na. Kailangan ko lang siyang suyuin. At tiyak na papayag siya sa akin. Jun na. Alam kong may pagkakaunawaan tayo. Maaari ko itong ipaliwanag. NG Uhaw. Mahal kita. Dahil nandyan ka para sa akin noong nasugatan ako. Noong nasa panganib ako, iniligtas mo ako sa pamamagitan ng pag-iiniksyon sa akin ng gamot. Sa mga nakaraang taon, lagi kitang tinutulungan, bilang pagbabayad ng utang na loob ko sa iyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala akong limitasyon. Iniksyon. Wala kang alam tungkol sa gamot na iyon. Bakit ako nasa kama mo? Nasugatan ka ba? Ako ba ang nagligtas sa iyo? Sa huli, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Hindi ko alam. Hindi pala ikaw ang nagligtas sa akin. Sino nga ba ang nagligtas sa akin? Hindi na mahalaga iyon, Jun na, sa loob ng 4 na taon. Marami kang sinakripisyo para sa akin. Mahal mo pa rin ako, di ba? Niloko ako ni Sansan. Pinilit niya akong makasama siya. Ang totoo, ikaw lang naman ang mahal ko. Jun na. Sabihin mo sa tatay mo. Huwag na niya akong tanggalin sa trabaho. NG Uhaw. Ang mga sinabi mo. Ngayon, hindi ko na mapaniwalaan. Jun na. Huwag na. Huwag mong gawin iyan. Hindi ako welcome sa party mo. Kung ganoon, wala na itong saysay. Jun na, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Naalala ko. Ang hotel na ito, pag-aari ito ng Shen Corporation. Ngayon, ako naman ang magtataboy sa inyo. Hindi pwede. Ate, susuportahan kita. Shen Jun na. Hindi ko iyon papayagan. Ito ang kasalang matagal ko nang hinihintay. Pag-iisang dibdib. Baliw. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Paano mo nagawang gawin ito? Ang lugar na ito ay akin. Gagawin ko ang gusto ko. Gusto ninyong palayasin ako rito, hindi ba? Pero ngayon, ako naman ang magpapalayas sa inyo. Huwag naman. Jun na, hindi mo yan magagawa. Kung hindi, ang pamilya natin ay lubusang masisira. Shen Jun na, ayoko nang mahirapan pa. Patawarin mo na kami. Dati, kasalanan ko naman lahat, Jun na. Balikan na natin ang isa't isa. Mali ako. Tay, paalisin mo sila. Security. Paalisin ninyo ang mga taong ito. Umalis kayo rito. Tama. Tay, pigilan mo sila. Shen Ming, ako ang presidente ng Fang Corporation. Fang Kangchin. Sana'y pag-isipan mo ng mabuti. Bago ka magdesisyon. Naririnig ninyo ba ako? Palayasin ninyo sila agad. Ano ba ang ginagawa ninyo? Naglakas loob kang suwayin ako, hindi ba? Mas mahalaga ang gusto ng anak ko kaysa sa lahat. Sino man iyan? Mga walang hiya. Tatay, kuya. Tara na.
Jun na. Huwag kang aalis. Sandali lang. Jun na. Shen Jun na, pagbabayaran mo ito. Ang mumunting kumpanya nyo sa Shen. Nang humarap ito sa fan group sa Sikhan. Isang langgam lang ito. Ang angkan ng mga feng sa Sikhan. Sa lungsod ng Sikhan. Ang mayamang at makapangyarihang angkan ng feng sa loob ng 100 taon. Ang kapangyarihan at kayamanan ng angkan ng feng. Iyon ang kinatatakutan ng buong Sikhan. Ininsulto ng Shen Group ang pamilya ni Feng ng ganoon. Parang gusto na nilang mamatay. Umalis na tayo. Sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo mapapatawad ng angkan ng mga feng. Tay. Nilalay natin ang angkan ng mga feng. Ano kaya ang gagawin nila sa atin? Hindi rin naman masama ang angkan ng mga Shen. Ang angkan ng mga feng. Hindi nila magagawang saktan tayo. Nakababatang kapatid. Gawin mo ang gusto mo. Jun na. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Magiging iyon na talaga ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Papa. Salamat, Kuya. Oo nga pala. Bawal ang pagpasok sa silangang bahagi ng subdivision. Pribadong teritoryo iyon ng mga Beijing. Kung makakagalit mo sila, isang daliri lang nila. Kaya rin itong sirain ng Shen Corporation. Lumalabas, ang kinaroroonan ng mga tauhan ko. Nasa loob din ng subdivision na ito. Jun na. 100 milyon ang laman ng card na ito. Pwede mong bilhin ang kahit anong gusto mo. Salamat, Itay. Bukas, mayroong isang pagtitipon ng pamilya Shen. Maraming kilalang tao ang dadalo. Sa pagtitipon bukas, ipapakilala kita sa lahat. Magsuot ka ng magandang damit, ha? Opo. Tay. Si Jun na po ito. Sa wakas, natagpuan ko na rin siya. Jun na, tawagan mo na si Lolo. Lolo. Anak ito ni Shenming. Napakagaling niya talaga. Bakit mo naman nasabi yan? Nakagalit siya sa pamilyang Feng sa Sikhan. Pagka-uwi pa lang niya ay gumawa na agad siya ng malaking gulo. Tay. Huwag niyong sisihin si Jun na. Inuna ng mga Feng ang pananakot kay Jun na, ang anak na babae ni Feng Kangchin. Ang sumausaw sa pag-aasawa ni Jun na. Lolo, kahit anong mangyari, si Jun na ay miyembro pa rin ng pamilyang Shen. Hindi natin hahayaang saktan siya ng mga Feng. Dahil sa reputasyon ng pamilyang Shen. Ito, aasikasuhin ko. Gusto ko ring makita kung paano ninyo ito aasikasuhin. Ito. Ginoo Feng. Maligayang pagdating sa aming salo-salo. Hindi ako nandito para sa salo-salo. Narito ako para bigyan kayo ng pamilya Shen ng isang pagkakataon. Palayasin nyo na ang tatlong ito sa angkan ninyo. Kung gayon, ang pamilya Feng kami, ay hindi na kayo guguluhin pa. Napakayabang ninyo naman. Kahit na makapangyarihan ng pamilya Feng sa Sikhan, ngunit ang pamilya Shen kami.
ay hindi rin basta-basta mapapasunod. Talaga bang dahil sa babaeng ito, inyong lalaitin ang angkan ng mga feng sa sikhan? Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kakayanin ang kahihinatnan nito. Hindi ko hahayaang mabubuli pa ang anak ko. Junna, huwag kang mag-alala. Protektahan kita. Uulitin ko pa. Pakinggan ninyong mabuti, ang angkan ng mga Shen. Handa na ba kayo? Sa puot ng angkan ng mga feng. Angkan ng mga feng. Ang batang ito. Halos 100 taon na akong nabubuhay. At ngayon lang ako binyantaan ng isang tao. Shen Junna, mamamatay ka ngayon. Ang ginawa mo sa akin at kay Sansan, gagantihan ko kayo ng daan-daan beses. Pati na ang buong angkan ninyong Shen. Dahil sa pagiging matigas ng ulo ninyo. Huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. Nakababatang kapatid. Lumabas ka na. Si Mr. Feng Long ito. Ang sugo ng organisasyon sa Beijing. Ano? Ito. Totoo iyon. Oo nga. Narinig ko, isang sugo ang bagong promote ng organisasyon sa Beijing. Sa hindi inaasahan, ito ay ang pamilyang Feng. Nako. Siya nga pala ang tunay na sugo ng organisasyong Beijing. Ang organisasyong Beijing na ito, iyon ay isang lihim na organisasyon. Ito ay itinuturing na pinakamalaking lihim na organisasyon sa buong mundo. Taglay nila ang kapangyarihang hindi kayang labanan. Kanina, sino ang nagsabi na, hindi natatakot sa pamilyang Feng sa aming sikhan? Sigurado akong mali ang narinig mo. Wala po kaming ganoong intensyon. Wala talaga. Hindi ninyo kailangang sabihin, sino ang nangbuli kay Qin Mingjia. Dahil ba sa hindi maganda ang samahan ninyo sa HNG Teen Group? Gusto kong subukan. Kayo, Shen Group, anong lakas ng loob ninyong gawin sa akin yan? Hindi po namin gagawin, wala po talaga kaming lakas ng loob. Siya pa rin ang paborito kong apo. Anak, apo, at pamangkin mo. Sila ang nang-insulto kay Sansan at sa pamilya Feng. Iniuutos ko sa inyo, ngayon na, ibigay ninyo sa akin ang 3 iyon. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang inyong angkan ay hindi na makakakita ng bukas. Sugo. Ang bagay na ito ay kagagawan lamang ni Sen Junna. Dalhin na ninyo siya. Itay. Nahirapan tayong mahanap si Junna. Apo mo siya. Paano mo siya ibibigay sa kanila? Lolo. Yan ang organisasyon ng Beijing. Ang pamilya natin na Shen, hindi natin sila kayang kalabanin. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumili? Ang 3 ito. Aakayin ko sila. Tama. Magmadali kayong magdesisyon. Wala nang pasensya ang tiyuhin ko. Organisasyon ng Beijing. Kailan pa nila ginawang kinatawan ng isang basura? Mukhang kailangan kong mag-ayos ng konti. Ikaw, babae ka. Ang lakas ng loob mong bulahin ang pamangkin ko. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit mo sinasabi yan ng walang katotohanan tungkol sa organisasyon ng Beijing? Tito, hinahamak niya ang organisasyon ng Beijing. Parusahan mo na siya. Tay, naniniwala akong may paraan ka. Anak mo ako, si Kim Bin at Junna. Napakagagaling nilang mga bata. Talaga bang iiwan mo kami? Tay, para lang ba sa kanila? Makikipaglaban ka sa organisasyon ng Beijing. Hindi ako mag-aatubili.
na ipaparamdam sa pamilyang Shen ang buong lakas ko. Tingnan mo. Sugo. Gawin mo ang gusto mo. Tai. Nang sirain ninyo ang proposal ko. Ang kapal talaga ng mga mukha ninyo. Pinagtawanan ninyo ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang kahihinatnan ng pagsalungat ninyo sa akin. Lalaban ka pa. Talagang matapang ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang mga tauhan ko. Turuan mo siya ng leksyon. Junna, umalis ka na rito. Bilisan mo. Talagang ininis ninyo ako. Huwag kayong aasang makakatakas kayo. Patayin ninyo siya. Hindi ba't magagaling kayong lumaban? Tumayo ka na. Junna. Huwag kang makialam. Ate, may pag-asa pa. Tumakas ka na. Ilang-ilang. Lalabanan ng mga langgam ang elepante. Tito, huwag mong patawarin sila, lalo na si Shen Junna. Turuan mo siya ng leksyon. Tama. Kim Bin. Nakababatang kapatid. Tumakas ka na. Junna, tumakas ka na. Gabi na. Kapitan, bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Master. Kapitan. Bakit hindi mo siya pinarusahan? Bakit ka lumuhad sa harap niya? Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Maestro, kanina'y nagpakita ako ng kawalang galang sa inyo. Nagkasala po ako, parusahan niyo na po ako. Tumayo ka na. Alam kong hindi sinasadya. Maestro. Aaksyonan ko agad ang bastos na iyon. Kapitan. Kapitan, sobrang pagod ko para maging sugo ng Beijing. Kapitan. Alam mo ba kung sino siya?
Siya ang pinuno ng organisasyon ng Beijing. Paano nangyari iyon? Paano niya kaya? Paano siya naging pinuno ng Beijing? Bakit hindi? Mga tanga nga talaga. Siya ang may-ari ng Beijing. Hindi. Imposible. Nagbibiro ka ba? 4 na taon ko na siyang kilala. Isang pulubi lang siya. Paano naman siya magiging may-ari ng Beijing? Tama. Paniguradong may mali, Jun na. Isang pulubi lang siya. Jun na, tama ba ang sinabi? Jun na, tama ba ang sinabi niya? Ikaw ba talaga ang may-ari ng Beijing? Tama ang sinabi niya. Ako nga ang may-ari ng organisasyon ng Beijing. Gago. Ako. Anong katangahang ginawa ko? Ito ang singsing na simbolo ng organisasyon ng Beijing. Nako. Organisasyon ng Beijing. Amo. Hindi. Hindi ito pwede. Ang singsing na ito. Sa party ng kuya ko. Sabi ni Jun na, ibibigay niya raw ito sa kanya. Bilang singsing panliligaw. Baliw. Sinok baliw? Sino ka para saktan ng kapatid ko? Mura lang naman yang singsing na yan. Gagawin mo ba itong pang-propose sa kuya ko? Nakakatawa naman. Ibalik mo sa akin yan. Ang singsing na yan. Parang nakita ko na yan dati. Alam mo ba kung ano ang itinapon mo? Basura lang naman ang itinapon ko. Kunin mo na ang basura mo at umalis ka na rito. Singsing na pang-ikasal. Si Jun na, gusto niyang ibigay sa akin ang singsing na simbolo ng Beijing. Nako. Parang may napalampas yata tayo. Tinapon ko pa nga noon yung singsing. Ang tanga-tanga ko naman. Pinagtawanan ko pa nga noon na mura lang yung singsing. Mura lang yung singsing. Muntik ko nang makuha ang kontrol sa organisasyon ng Beijing. Iyon ang pinakamakapangyarihang underground organization sa buong mundo. Napakalaki talaga ng kapangyarihan nito. Noong una. Nung binigyan niya tayo ng alahas. Sabi niya, suot iyon ng Queen of England. Nangasar pa ako noon. At itinapon ko pa iyon sa basurahan. Ate. Kuya Ann. May dala akong regalo para sa inyong dalawa. Sana magustuhan ninyo. Walang logo ng brand. Mukhang mura naman. Peke yung binigay mo sa amin. Gusto mo bang mapahiya kami sa party ng kuya ko? Hindi. Alahas ito na suot ng reyna ng Inglaterra. Nababaliw ka na ba? Alahas na suot ng reyna ng Inglaterra. Napakamahal na alahas yan. Ikaw. Isang pulubi. Paano mo kaya yun mabibili? Nako. Napakahalaga niyan. Ang diamante, ang perlas, ang laki, tiyak na mahigit 100 milyon ang halaga. Pinagsisisihan ko talaga. NGO How. Mahal na mahal ka ni Jun na. Sa pagkakataong ito, humingi ka ng tawad sa kanya. Ibabalik niya sa iyo ang singsing. Tama po kayo, inay. Mahal na mahal niya ako. Humingi lang ako ng tawad sa kanya. Tiyak na mapapatawad niya ako. Ikaw. Jun na, mali ako. Ang nangyari sa party, kasalanan ng aking pagiging tanga. Mahal mo pa rin ako, di ba? Balikan na natin ang isa't isa. Liligawan kita. Jun na. Pakakasalan mo ba ako? NGO How. Hayop ka, nang ahas kang tradorin ako. NGO How. Ang bastos na ito, nang ahas kang tradorin ako. Manahimik ka, babaeng ito. Kasalanan mo ito.
Oo nga, kung hindi mo sinira ang relasyon ni na NG Ohao at Junna. Matagal na silang kasal. Si NG Ohao ang unang nanligaw sa akin. Ang pamilya ninyo ang masasama. Junna, huwag kang makinig kay Sansan. Mahal na mahal natin ang isa't isa noon. Junna, balikan na natin ang isa't isa. Ang pinasasalamatan ko ay may taong tumulong sa akin noon. Ikaw naman ay isang walang hiya lang. Sinabi ko na sa iyo yan. Ayoko na kitang makita pa ulit. Sabi mo gagawin mo ang lahat para sa akin. Junna, paano mo nagawa yun sa anak ko? Iniisip ko kung gaano katagal na akong kasama mo. Nangilabot ako. Nasayang lang ang panahon ko. Kung lalapit ka pa kay Junna, papatayin kita. Master, aasikasuhin ko ang sino mang umapak sa iyo. Hindi, hindi. Kapitan. Fanglong, Fanglong. Hindi, Fanglong. Ngayon naman ang inyong turno. Hindi. Hindi ninyo kami pwedeng tratuhin ng ganyan. Ito ang nararapat sa inyo. Sino mang sumalungat sa aking guro, parurusahan sila. Ang pamilya ninyo, at ang mga nasa likod ninyo, ang angkan ng mga Feng. Hindi na kayo kailangan pang mabuhay. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang angkan ng mga Feng sa Sikhan, daan-daang taon na itong umiiral. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito, nasangkot sa pamilya Feng. Shen Junna. Mali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Alam kong mali talaga ako. Pakiusap naman, huwag mong gawin iyan, maawa po kayo sa amin. Pakiusap po, huwag ninyo po akong tratuhin ng ganyan. Paano nangyari iyon? Ang angkan ng mga Feng ay isang malaking angkan sa Sikhan. Dahil lang sa sinabi mo. Nasira na ito. Hindi. Ayaw ko pang mamatay. Nanay, pakisuyo po sila. Kasalanan po namin ito. Junna, mahal mo naman si NG Ohao. Siguradong patatawarin mo kami, di ba? Oo, oo, oo. Ate Junna, patawarin niyo na po kami. Kasalanan naming lahat ito. Pakiusap po. Ate Junna, alam na po naming nagkamali kami. Junna, Tara na. Junna, Junna, Junna. Kuya, tay, papa. Tara na tayo. Sige, tara na tayo. Kang Chin. Pasensya na po. Hindi ko dapat, tay. Napakadismaya ko sa iyo. Dahil iniwan mo sina Junna at Kim Bin. Sa panahon ng kanilang paghihirap. Ako. Tay,
Huwag kang mamatay. Wala ka pang nilalagdaang testamento. Kung kaya ko lang balikan ang nakaraan. Hindi ko sila iiwan sa ganoong sitwasyon. Tay. Kumusta na ang relasyon ninyo ni Jenny? Ano na ang lagay? Parang hindi na niya ako pinapansin lately. Ewan ko rin kung bakit. Matagal mo na siyang gusto, panahon na para magkaroon ng kasagutan. Bukod pa dyan, si Jenny ang nag-iisang anak na babae ng chairman ng Anshing Group. Kung magpapakasal kayo, para sa Shen Group, at sa Anshing Group, pareho itong magandang bagay. Alam ko, may isang alahas sa auction. Tinawag itong luha ng sirena. Ang alahas na ito ay may malaking kahulugan sa pag-ibig. Subukan mong i-auction ang alahas na ito, at ibigay mo ito kay Jenny. Sige. 200 milyon ang laman ng card na ito. Salamat, Papa. June na. Sa paghabol sa babae. Hindi ako masyadong magaling. Pwede mo ba akong samahan sa auction? Tulungan mo ako. Walang problema.